Hello, hello, hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Sas Rogando Saso at ang inyong favorite na tagalista ng Noisy. Hi mga ka-moisture. Ayan, dating gawi. I-share nyo na ito. Kanina pa, yung mga naghihintay dyan ng live, ito nagla-live na. Nasaan na kayo? Ayan, paki-share ulit. Click share. O, di ba? Ano na, kamusta? Kamusta ang mga ka-moisture natin na nakikinig, nanonood ngayon? Ayan, marami tayong mga pag-uusapan dahil kakaiba ang ating episode today because pag-uusapan natin ang mga sinabi ng mga politiko. Wala po akong sworn statement na sinabi nga nila ito, nabasa ko lang po ito sa media, pero pwede pa rin natin siyang pag-usapan. Kung fake news siya dahil walang sworn statement, hindi ko na problema yun. Anyway, paki-click na ang share. Click share. Click share. Charot. Ayan. So, sa mga hindi pa po nakakagawa, maaari lang po lamang na ngayon din, yung mga hindi pa gumagawa, ay mag-subscribe po kayo sa aking Substack dahil QR code generation na ngayon. Pwede nyong i-screenshot yung QR code at i-scan nyo mamaya. Bakit bongga na i-follow ako sa Substack? Well, kung talagang nagbabasa kayo sa akin, ito ang pinakamagandang paraan para maging maka-receive kayo ng aking mga sinusulat, lalo na yung mga mahihilig magbasa. Alam niyo naman, ang bayang mulat ay nagbabasa. Pag hindi ka nagbabasa, dilat ka lang. Ganon. Ganon ang eksena. So, pakiscan na lang yan. Yung, dahil sa Substack po, wala po ditong algorithm. Hindi na kayo mag-aantay at hindi na kayo pabalik-balik sa profile ko para tingnan or para balikan ang mga hindi nyo nabasa or mga gusto nyong basahin. Hindi nyo kailangan i-save dahil ito, ang content ng aking Substack ay diretso po sa inyong mga emails at pwede rin yung i-download ang Substack app. So, paki-scan na po ang QR code or paki-screenshot para wala na pong kaabog-abog. Kasi sa Facebook po, meron yung algorithm, pwede nilang kontrolin kung anong makikita mo. Pero ito, dahil ka-moisture ko kayo at gusto nyong basahin ang aking mga sinusulat, lalo na yung mga mahahaba kong sinusulat na gusto nyong balik-balikan, hindi ba? May file na kayo dahil diretso po ito sa inyong email. So, paki-scan na po, paki-screenshot, paki-scan, at alam nyo naman po, kakaiba ang gurguran ngayon sa social media, lalo na sa Facebook, pero hindi po tayo magpapatibag. So, kung hindi nyo po alam mag-scan, pwede nyo nalang puntahan ito, isulat nyo na sa papel, para pwede nyo gawin mamaya. Ayan, asianscholar.substack.com. Pwede nyo rin i-download yung app. Maganda rin po kasi sa Substack dahil may mga substance po dyan, ang iba't ibang writers, so pwede nyo silang i-follow, depende sa inyong interest. So, less basura kung ano lang po talaga ang gusto ninyong basahin at makita sa inyong mga email. Diba? Diretso yan sa inyong email, ang aking content. So, yung mga hindi nakakagawa pa, gawin nyo na dahil nagugurgura na po ngayon sa Facebook. And syempre, para na rin, kung may mga gusto kayong balik-balikan na post, pwede nyo siyang balik-balikan kasi nga naka-archive, napupunta sa email ninyong diretso. Kayo ang magdidesisyon kung ano ang inyong babasahin. Okay? So, ngayon, ang eksena pa niyan ay syempre, lalagyan ko ng Tagalog version ng aking mga posts, hindi ba? May mga nagbo-volunteer na mag-translate. At kung ako'y pagsipagin, pwede pang magkaroon ng read-out version, ibig sabihin audio version ng aking mga sinusulat dahil may mga nagre-request na yan. Pero siguro yung ganong option ay for subscribers o for paid subscribers. So lahat na nagsasubscribe ngayon ay unpaid and my Substack is unpaid. All are publicly available. Pero yung mga extra services like audio version, dahil yung iba ayaw nila magbasa, gusto lang makinig or gusto nila nakikinig habang nagmamanyeho, nagpapaalaga ng bata. So, pwede akong magkaroon ng parang podcast na binabasa ko yung post mismo. So, again, sa mga hindi pa po nakakagawa, paki-screenshot ang ating QR code at i-add nyo ako mamaya sa Substack, mag-subscribe na kayo. Or puntahan nyo to, asianscholar.substack.com, pakisulat sa papel kung hindi nyo kayang mag-screenshot. And then, subscribe para hindi kayo naghahanap kung mawawala ako dahil you'll get
updates from me direct to your email. Okay? Wala po itong, hindi po kontrolado ng gobyerno ang inyong mga email at kung anong mga mapupunta sa inyong mga emails. Hindi ba? So, again, ulitin natin, para sa kaalaman ng lahat, please scan this QR code or puntahan nyo yung asianscholar.substack.com. Kung hindi nyo ma-scan, screenshot nyo muna, mamaya i-scan ninyo. Okay? Okay. Now, kakaiba ngayon, alam mo kakaiba kasi ang politika natin ngayon, no? Hindi, ako naman kasi gusto ko lang i-verify kung joke ba ito or hindi. Unahin na natin yung walang kamatayang confidential funds. Hinahanap po nila ngayon ang mga confidential recipients ng confidential funds. Hindi po raw nila makita ang birth certificate at records ng mga confidential recipients sa Philippine Statistics Office. Uulitin ko, pero kunwari seryoso ako. Hinahanap po nila ngayon ang mga confidential recipients ng confidential funds ni Sara. At nagtataka po sila na hindi po nila mahanap ang mga confidential recipients ng confidential funds, kaya gusto nilang ipa-impeach si Sara. May God, sabi ko hindi matatawa, pero ulitin ko, hinahanap po nila, hindi po nila mahanap ang mga confidential recipients ng confidential funds, kaya ipa-impeach nila si Sara. Gusto ko sa inuman mga friends. Gusto ko pag nag-iinuman kayo or sa pagkainan. Tanungin nyo yung inyong mga kainuman, kamotel, kaklase, kasiping, kamol. Tanungin nyo sila, mahanap po ba ang confidential recipients ng isang confidential funds? Again. Mahanap mo ba ang confidential recipients ng confidential funds? Kakaiba to ka-moisture. Hindi ko kinaya. Paulit-ulit, tapos ganun pa ulit sila, lalo na itong isang congressman, hindi ko pa pangalanan dahil masyadong sensitive sila. Pero sabi niya, puro daw pangalan ng showbiz yung recipients ng confidential funds. Hindi raw nila mahanap ang record ng mga confidential recipients ng confidential funds sa Philippine Statistics Office. Ibig sabihin, hinahanap po nila ang birth certificate ng mga confidential recipients ng confidential funds. Again, kayo pag hindi nyo ito pinag-usapan, pag hindi nyo tinanong sa inyong mga kainuman, ang tanong na ito ay hindi na kayo ka-moisture. Tanungin niyo ang mga kainuman nyo later. Ano ba ngayon? Monday. Huwag kayo inom ng Monday. It's first day of the week. Hindi kayo alcoholic. Tuwing weekend lang yan, no? Special occasions. Basta pag-inuman or kainan, hapag-kainan. O mamaya, pagkatapos ng office, tanungin ninyo yung mga kaopisina ninyo. Bakit mo ba ang birth certificate ng confidential recipients ng confidential funds? Kasi, pag nahanap mo ang birth certificate ng confidential recipients ng confidential funds, bakit siya naging confidential recipients? Ewan ko lang. Siguro naman hindi mo naman kailangan maging genius level IQ para malaman kung anong joke ito. Kaya mga nagsasabing mga ang mga Dutertista, parang I object. Anyway, so eto na, okay. Siyempre, dahil wala naman akong sworn statement ni Martin Romualdez, ito kasi kumakalat ngayon. Kaya ang sabi ko, did he really say this? Okay. Sabi niya, our streets are safer. That's the truth. But when fake crimes content dominates social media, people are made to feel otherwise. We must not let lies erase the progress we've made. Again, ulitin natin. Sabi ni House Speaker Martin Romualdez, our streets are safer. That's the truth.
But when fake crimes content dominates social media, people are made to feel otherwise. We must not let lies erase the progress we've made. Okay. Dahil naman, hindi naman siguro nagsisinungaling si Martin Romualdez, so nakikiusap po ako sa mga kababayan natin na pag may nakunan po kayong krimen, huwag niyo po i-post sa social media. Pag may nangyari po sa inyong krimen, may nasnatchan kayo, or whatever, huwag niyo po ipopost sa social media. Kung nabing biktima kayo ng tanimbala, huwag niyo pong ipopost sa social media. Kung may nangyari po sa inyo sa daan, kung meron kayong reklamo, kung may nangyari sa kapitbahay ninyo, huwag niyo po itong popost sa social media. Dahil ito po ay nakakasira. Nakakasira po ito ng statistics. Okay. Ganito yan kasi mga be. Okay makinig kayo. Yang statistics ng PNP, okay yan. Pero, yung statistics ng PNP, nakasalalay po yan sa mga nire-report na krimen. Ibig sabihin, ikaw mismo, ire-report mo sa pulis. Pag may nangyari sa'yo at hindi mo nire-report sa pulis, hindi yan masasama sa statistics. Okay. So, yung sinasabi nilang bumaba ang crime, hindi mo pwedeng sabihin, bumaba ang crime conclusively. Okay? Bakit? Kasi, pwede yung maging dependent sa mga taong hindi na nagre-report ng crime kahit may crime na nangyari. Kasi baka wala na silang tiwala sa pulis, kaya hindi nila nire-report, or dead man na sila, etc. Okay? Kaya nga, phenomenon ito, na the more the better ang maging reporting mo, usually tumataas ang crime because people are more willing to report a crime. Okay?